mahirap pa rin daw ang ganitong sitwasyon. Mahirap talaga kasi hindi ka rin naman makapaglakad ng konti. Yan, lalo pagka dumadaan ng sasakyan, napakahirap lagi kayong basta. Mistulang water world din sa barangay Parcestillo, Villa. Sa barangay Arbong Bato, umaangal na ang mga estudyante. Maliban sa madalas daw silang nanilay dahil sa ganitong pangyayari, nababawasan pa raw ang kanilang allowance dahil napipilitan sila mag-tricycle na 10 piso na ngayon mula sa dating 5 piso lang. Imbis na maglalakad ka na lang po, sasakay ka pa po ng sidecar. Tapawas po baon. Kasi po, nasa po nalilate po kami sa pagpasok. Kasi po, mahalang silil eh. Pati mga negosyante, umaaray na rin. Believer, hindi rin kami negosyo na maayos. Puro sidecar, walang mga umorder din. Kasi baka, kasi marami kaming kita. Tapos, wala kaming bakanting oras din. Ngayon, nababakantin na kami. Pero kung perwisyo ang dulot ng baha sa karamihan, tila biyaya naman ito sa ilan. Okay naman po, magkakasya na naman po ito. Marami po yung tubig dito. Marami po masakay. Ngayon po, nagkasumasakay na po ng drive. Malaki nga po tubig. Sinuspende ang klase kanina sa mga pampubliko at pribadong eskwela sa mga apektadong lugar. Ayon sa Valenzuela City, lumala pa ang baha dahil sa high tide at pagdating ng tubig galing sa kalapit na lugar gaya ng Bulacan. Kaya kaninang umaga, nagpadala na ng vacuum truck ang MMDA Flood Control para mapabilis ang pagkupa ng tubig. Ito mga vacuum natin, mga vacuum trucks natin na nandito ngayon and pagtanggal ng mga basura para tumuloy yung flow ng tubig sa drainage. Nel, maliban sa naranasan natin pag-ulan pasado lang sa isang umaga kanina, maghapon naman tayo nakaranas ng mga iwala sa panahon dito sa Valenzuela. Yun nga ang pinagdarasal ng mga taga rito na sana raw ay magtuloy-tuloy na ang pagbuti ng panahon dahil ang problema kasi rito, Nel, konting ulan lamang ay mabilis na tumataas ang baha at napakabagal daw ng paghupa nito. Nel? Kitang-kita nga namin, Marisol eh. Diyan sa likod mo, baha pa. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Mga malalaking sasakyan lang ang nakakadaan sa ilang lugar sa Obando, Bulacan. At ang dahilan po dyan ay mataas pa rin po ang baha sa mga naturang lugar. Yung barangay Tawiran nga po, sa Obando po ito, sa Bulacan. Nagbistulan na po dagat eh. Narito po ang live na pagtutok mula sa Bulacan ni Mark Zambrano. Mark, kumusta na dyan? Mike, matapos na ang malakas na pag-ulan nitong mga nakaraang araw, unti-unti nang humuhupa ang baha dito sa Obando, Bulacan. Pero mayroong mga lugar pa rin na lubog sa tubig. Lubog pa rin sa baha ang ilang lugar sa Obando. Kaya tanging mga matataas sa sasakyan at pedicab lang ang nakakadaan sa ilang kalsada. Halos 1 linggo ng lubog sa tubig ang barangay Paghulo at ngayong araw lang daw nagsimulang humupa ang baha. Ang mga bahay at tindahan sa tabing kalye, hindi pa rin napapakinabangan ang ground floor. Ang barangay Tawiran, isa sa mga dulong barangay sa Obando, pinakamatindi ang pinsalang inabot. Sa truck na nga kami sumakay para makarating sa lugar. Dito na tumambad sa amin na mistulan ng dagat ang lugar. Kalunos-lunos rin ang kalagayan ng Obando School of Fisheries. Ang mga estudyante, sa stage pansamantalang nagkaklase. Ang basketball court, tila swimming pool. Umapaw daw kasi ang tubig mula sa palaisdaan. Di na rin mapakinabangan ang mga banyo at koridor. Hindi matatawaran ang epekto ng tubig baha dito sa Obando, Bulacan. Sa katunayan, dito sa Obando School of Fisheries, halos hindi mapakinabangan ng ilang silid dahil sa lalim ng tubig. At ayon sa mga tagapamahala dito, nung tumama ang bagyong Pedring, halos umabot ng hanggang liig ang lalim ng tubig sa loob mismo ng mga classroom na tulad nito. Wala sa 20 classroom ang hindi na mapakinabangan. Kaya ang dating bilang ng estudyante na umaabot sa 500, ngayon 200 na lang. Napakaraming problema. Unang-una na, pagka mataas ang tubig sa daanan, tumataas na yung pamasahe ng mga bata. Alam mo yung mga bata namin dito, mahihirap lang. Kaya pagka medyo mataas na yung pamasahe, hindi na rin pumapasok. Kapares ng isang linggo, nagklase, nakababad yung mga paan nila sa dahil may tubig yung classroom. Hindi ka ba nahihirapan na hindi yung kondisyon lagi ng may tubig sa eskwela? Hindi naman po kasi po lalo na po ngayon pinapagawa na po yung eskwelahan namin. Tingin ko po mararaos rin naman po yung pag-aaral namin kahit may tubig. Eh yung papunta sa kapauwi nito, siyempre ang daanan doon sa tubig, problema na sa'yo.
Hindi naman po kasi po malapit lang naman po dyan naman po bahay namin. Pero kung maayos to, kung talagang gagawin ng kalsada, maayos yung mga drainage, saka hindi nababaas po kayo sa inyo. Opo, mas maganda po yun kasi po para po mas lalo pong mapapaseryoso yung pag-aaral namin. Ang lokal na pamahalaan, handa naman daw tulungan ang mga nasa lanta. Meron gagawing upgrading ng daan dyan at yan ay pamamagitan ng ating mahal na Gobernador Alvarado. Yan ay meron ng pondo at ang inaano ng ibigay dyan ito na ito. Parasin po ng Pangulo at saka dito sa pangalan. At tuloy-tuloy naman po ang gawa. Dito sa katangan sa may video ay ginagawa rin yan, in-upgrade, dito rin nakita niyo yan. At kahit na may bahay ginagawa kami, at lalong-lalo na dito sa may estate, dito sa may plaza, ginagawa din po yan, in-upgrade din. Mike, kahit nga hindi na bumuhos ang malakas na ulan dito sa Obando ngayong araw ay hindi pa rin nakakahinga ng maluwag ang mga residente dito. Dahil tulad na nakikita nyo dito sa aking likuran, meron pa rin mga kalye na lubog sa tubig baha. Pero pinagdarasal nila na hindi na nga bumuhos ang malakas na ulan para tuluyan ang humupa ang tubig baha dito sa kanilang lugar. Mike? Okay na panahon dyan sa Obando, Mark? Okay na Mike, hindi na umulan buong araw, panakanak ang pag-ambo na lang, pero hindi na katulad ng mga pagbuhos sa mga nakarang araw, Mike. Maraming salamat, Mark Zambrano, pero baha pa rin. I am ready. Service